At bawat pag-igib ko nga at pagsali ng tubig sa drum ay hindi ko maiwasang mapapatingin kay Laura. Nang makalimang balik na ako ay napansin na niya ang kilos ko. May problema ka ba, Hil? Kanina ka patingin ng tingin sa akin. Hello Kuya Roms, hayaan mong ilahad ko sa iyo ang aking kwento. Ang kwentong naging dahilan ng kung bakit anong buhay meron ako ngayon. At ang pangyayaring ito rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nagsisisi ako. Ang istorya ko pong ito ay nangyari noong ako ay nasa pagitan ng edad na 19 at 20. Ordinaryong binata lamang ako. Pangkaraniwan, hindi ipansinin at madalas ding inaasar ng mga kaibigan ko. Dahil sa edad na 19 ay hindi naman ako katangkaran. May mukha pero walang itsura. Pero mataas naman ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Nang magtapos ako ng high school ay hindi na ako nakapag-aaral pa sa college. Marami kaming magkakapatid. Ang aking ama ay isang tricycle driver. Ang nanay ko naman ay nagtitinda lamang ng kung ano-ano na nasa gilid ng kalsada. Madalas akong tambay sa kanto at kapag walang ginagawa ay nakikipag-asaran ako sa tropa ko. Wala akong trabaho, dumidiskarte lang ng kung ano-ano para kahit papaano ay may pambili ng yosi at pandagdag sa kita ng tatay ko, nakakarampot lang. Isang umaga tambay ako sa kanto. Maya-maya ay may jeep na tumigil sa tapat. Bumaba na si Aling Julie galing palengke. Maraming pinamili para sa tinda niya mga ulam at merienda sa looban. Tinawag na niya ako at kaagad nga akong nagmamadaling lumapit sa jeep para ibaba ang mga pinamili niya. Marami-rami din, mabibigat at nasa 4 na bayong lahat. Nang maibaba lahat, kaagad ko ngang ginuhat ang 2 papasok sa looban sa bahay nila at binalikan ko ang 2 pa. Pagkatapos ay inabot na sa akin ni Aling Julie ang 50 pesos na bayad. Bumili na kaagad ako ng kape at pandesal na almusal ko. Ito ang isa sa mga diskarte ko, Kuya Roms. Tambay pa ako sa kanto para mag-abang na mga bumababa sa jeep na may dalang mabibigat, lalo na mga nanggagaling sa palengke. Di naman kaya nagtatawag din ako ng mga pasahero para sumakay sa jeep na nakatigil. Kung magkano man ang iabot sa akin ng driver ay okay na rin kahit magkano naman yon. Nang nakaipon na ako ng 150, may pambili na ng ulam. May sobra pa pambili ng yosi. Wala pang tambay ng mga tropa ko, walang haharang sa akin para manghingi ng pambili ng gin. Nang pauwi na ako ay napadaan naman ako sa bahay nila Laura. Bagong lipat lamang sa lugar, 2 buwan na siguro. Tinawag niya ako. Hoy, Hil! Pakiigiban mo naman ako mamayang 3:00 ng hapon. Kailangan ko ng banlawan yung mga labahin ko. Minsan ko na rin siyang napag-igib dahil nagloloko ang linya ng tubig nila. Minsan walang tulo. Lihim naman akong natuwa nang kinausap niya ako. May itsura si Laura. Sa edad na 26 ay wala pa silang anak ng asawa niyang si Dado. Mas matanda siya ng ilang taon kay Laura. May itsura si Laura, chubby nga lang. At hindi masyadong pansinin ang ganda niya dahil hindi naman ito nag-aayos kapag nasa bahay lamang siya. Nakita ko na siya minsan sa loob ng bahay nila nang nagpaigib siya sa akin. Nataon noon nang pumasok ako ay naglalabas siya ng mga damit nila. Ang tingin niya yata sa akin ay bata. Di niya alam na kaya ko na makabuntis ng kalabaw. Kagaya ng nasabi ko, maliit na tao lang kasi ako. Magmula nga noon ay nagsimula na akong magnasa sa kanya. Alam kong mali dahil may asawa siya, pero katulad ko na nagbibinata, hindi ko maiwasan yon, lalo na at wala namang nagkakagusto talaga sa akin. Maya-maya ay narinig ko na namang nagsalita si Laura. Uy, Hil, nagkakaintindihan ba tayo?
Mukhang lumilipad na naman ang utak mo. Habang nagsasalita siya, inabot niya sa akin ng 20 pesos. Bayaran na kita para hindi mo makalimutan. Nang pag-abot ko nga ng pera mula sa kanya ay sinadya kong damhin ang kamay niya habang patay mali siya ako. Pero nakita ko siyang umiti sa akin. Sige Laura, mamaya 3:00 pupuntahan kita. Nagpaalam na ako at diretso na sa bahay bitbit ang binili kong ulam. Tamang-tama naman at nagsisimula ng kumain ang nanay at tatay ko kasama ang mga kapatid ko. Sumabay na ako sa kanila. Nakaramdam ako ng lungkot sa nakikita ko sa sitwasyon namin. Pero ganun pa man, masaya naman kami kahit mahirap ang buhay namin dahil nakukontento na kami sa kung ano ang meron sa amin. Pagkatapos kumain ay naligo na muna ako at nagpahinga na. Habang nakahiga ako sa sopa ay nakaramdam naman ako ng antok. Nakaidlip ako. Nakaramdam naman ako ng alinsangan kaya bumangon na ako nang bigla kong naalala ang gagawin kong pag-igib kay Laura. Nagmadali akong kumilos na makita kong 3:00 na ng hapon. Kaagad nga akong naglakad papunta sa bahay nila at wala pang 5 minuto ay nakarating na ako. Kaagad nga akong pumasok sa bandang likuran ng bahay. Naroon kasi ang banyo at ang labahan nila. Mataas naman ang pader ng malaking kondominium na nasa kabila na halos matakpan na ang bahagi ng bahay nila. Kaya nga kahit tanghaling tapat ay para ng hapon sa kanila. Dahil hindi naman ito napapasukan ng sinag ng araw. At nang pagpasok ko nga ay si Laura lamang mag-isa na kinukusot na mga damit na labahan. At napatunganga nga ako nang mapansin kong basa ang suot niyang manipis na t-shirt. Kaya naaninag ko ang ganda ng kalooban nito. Pati na rin ang pang-ibaba niyang short ay basa na rin habang nakaupo siyang nakasalampak sa bangkitong kahoy. Hindi pa niya ako napapansin kaya halos magpiesta ang mga mata ko sa nakikita ko sa kanya. Hindi nagtagal, napansin na ako ni Laura. Oh, kanina pa kita hinihintay, Hil. Akala ko nakalimutan mo na. Sabay turo sa 2 timbang walang laman. Napansin kong hindi man lamang gumalaw si Laura para ayusin ang itsura niya. Hindi siya nahiya sa akin o baka wala lang talaga sa kanya. Dahil baka akala niya wala akong pakiramdam. Agaran kong kinuha ang timba at umalis na. Di naman kalayuan ang iigiban ko at 1 drum lang naman ang pupunuin ko. Mga 7 timba lang ang lahat. At bawat pag-igib ko nga at pagsali ng tubig sa drum ay hindi ko maiwasang mapapatingin kay Laura. Nang makalimang balik na ako ay napansin na niya ang kilos ko. May problema ka ba, Hil? Kanina ka patingin ng tingin sa akin. Ang pataray na boses ni Laura. Sorry Laura, hindi ko kasi maiwasan ang itsura mo kasi. Hehe. Pero wala namang pakialam si Laura sa sinabi ko. Hay nako Hil, mag-igib ka pa nga at nang matapos na ako sa labahin ko at maliligo pa ako. Salita pa niya. At nang pagbalik ko nga, kaya pala nakaumbok yung nasa harapan mo ah. Nabigla ako sa sinabi niya. Napansin niya pala yun. Lumang basketball short lang kasi ang suot ko na manipis na. Pati ang suot kong pang ilalim ay bacon na ang garter. Kung kaya halata na nasa loob nito, lalo na kapag galit ito. Ngumiti na lang ako at inaayos kunyari pero nakaramdam ako ng hiya. Kaya tinanong ko na lang si Laura, nasaan ang asawa mo? Sagot niya sa akin, mamayang gabi pa yon at kung alanganin pa, baka doon na matulog sa trabaho yon. Napansin ko nang patapos na rin siya sa paglalaba niya. 2 timba pa Hil, wala na palang tubig sa banyo, kailangan ko nang maligo. Kaagad akong umalis at umigib pa ng 2. Pagbalik ko, wala na si Laura sa labahan. Kaya tinawag ko siya nang bigla namang bumukas ang pinto ng banyo.
Pakipasok na lang dito, Hil. Si Laura na nakatago sa gilid ng banyo habang nagsasalita. Nagtago na siya pero pinapapasok naman ako. Nag-alangan pa ako dahil nga nahihiya ako. Pero muli siyang nagsalita. Pakibilisan naman, hindi ko kayang buhatin yan. Yun na nga ang ginawa ko. Ipinasok ko 2 timbang tubig sa banyo kung saan siya naroon at naliligo. Kahit hindi ako tumingin sa kanya dahil nahihiya ako ay nakikita ko pa rin ang kabuuan niya dahil maliit lamang ang banyo. Naligo ka na ba, Hil? Sabayan mo ko. Mahinang boses ni Laura. Nang marinig ko nga yun ay napatingin ako sa kanya at nakita kong nakangiti siya. At yun na nga ang simula. Inalis ko na muna ang damit ko para hindi mabasa. Pagkatapos namin ni Laura ay bumili muna siya ng tinapay at soft drinks sa malapit na bakery at pinamerienda pa niya ako. Habang nagme-merienda ay nagkwento siya ng buhay niya. Nagtanong kasi ako kung ano at saan ang trabaho ng asawa niya. Sabi niya, isang foreman sa construction ng asawa niya. Malaki daw ang project nila na nasa kabilang syudad. Nakilala daw niya si Dado noong nasa trabaho siya sa karaoke bar. Regular customer nila si Dado. Maya-maya habang nag-uusap kami ay may kumatok. Kinabahan ako baka si Dado na dumating. Pinagbuksan naman ito ni Laura. Mukhang may hinihintay siyang bisita ng ganitong oras. Si Kuya Mar, may-ari ng bahay na inuupahan nila. Pinauwi na ako ni Laura na kaagad naman akong nagpaalam din kay Kuya Mar. Habang naglalakad ako pa uwi ay naalala ko ang kulang pa sa bayad ni Laura sa pag-igib ko kanina. Kaya kaagad nga akong bumalik para kunin ang bayad. Nang makarating ako sa bahay nila ay nakasarado ang pinto. Kakatok na sana ako pero bigla kong narinig ang boses ni Laura. Hindi ako nagkakamali, may ginagawa sila ni Kuya Mar. Kaya agaran akong naghanap ng butas na masisilipan. At hindi naman ako nabigo. Inangat ko ng bahagya ang bintanang yari sa jealousy at kita ko ang ginagawa nilang dalawa sa kwarto. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi ko akalain na ganito pala si Laura. Bago pa ako nila makita, ay umalis na lang ako. Habang naglalakad, napapaisip naman ako. Hindi halata kay Laura na may ginagawa siyang ganong bagay. Lumipas pa ang ilang araw ay nagkita kami ni Laura. Pinag-iigib na naman niya ako ng tubig. Ganun na naman ang nangyari. Kapag matapos akong mag-igib ay may ginagawa kaming bawal. Naging regular na nga ang pagpapaigib niya sa akin ng tubig. Kahit minsan alam kong may tulo naman sa gripo nila. Pero minsan natatakot na rin ako. Paano kung datnan kami ng asawa niya na may ginagawa? Tiyak malamang sa malamang, meron talaga akong paglalagyan. Hanggang isang gabi ng Sabado nagulat kaming lahat nang makarinig kami ng 3 sunod na putok ng baril. Hindi namin alam kung saan ang galing yon. Nasa tambayan kami noon ng tropa ko na malapit lamang sa bahay nila Laura. 9:00 pa lamang ng gabi. Nang mapansin naming tumatakbo si Laura papalapit sa amin, humihingi siya ng tulong. Takot na takot. Tumawag daw kami ng barangay. Hindi namin siya makausap ng maayos dahil halos hindi ito makapagsalita. Kaya pinakalma ko muna siya, pinainom ko ng malamig na tubig at saka siya nagsalita sa akin. Dumating daw si Dado sa bahay nila nang hindi niya alam at nang oras na yon ay naroon si Kuya Mar at may ginagawa silang dalawa. Bigla na lamang nagwala si Dado at nilabas ang nakatago niyang baril. Pagkatapos niyang tapusin si Kuya Mar ay sarili naman nito. Mabuti na lamang at hindi niya binaril si Laura.
Maya-maya ay may dumating ng mga tanod at may kasunod ng mobil ng pulis. Marami ang mga tao sa paligid at isa-isa nang nilabas ang bangkay ni na Kuya Mar at Dado. Si Laura naman ay kausap na ng mga pulis at iniimbestigahan. Ilang araw din akong nananatili sa bahay namin para akong na-trauma sa nangyari. Lumipas pa ang mga araw, wala na akong balita kay Laura. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta.